So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Blizzard versus Marichu. So eto, ano ko lang kayo kwentuhan ko lang kayo ng konti lang. Isa sa mga pinakamalakas na battle ni Blizzard na napanood ko is yung laban niya kay Killua 1-4. Kung napanood nyo yung review ko doon, to be honest, I'll go with Blizzard sa laban na yun. So tayo na, ibang klaseng Blizzard yun. Alam mo yun, yung napanood nyo na ba yung 1-4? Kung hindi nyo pa napapanood yung 1-4, hindi nyo magigets yung ikukwento ko. Pero kung napanood nyo naman, subaybayan nyo yung 1-4, continue tayo, tuloy tayo sa kwento, okay? Si Blizzard, natalo siya sa natalo siya sa, I think, first round. Diba? Natalo siya sa first round ng tournament. Pero, since nag-back out si Jans ba yung nag-back out? Hindi ko na rin matandaan kung sino. Since natalo siya doon, tapos, yung, diba, natalo siya sa first round. Then, yung nanalo, dapat na sa second round na, pero nag-back out, no? Then, ang nakalaban ang pumalit, si Blizzard. So, yun yung sinasabi ko sa inyo dun sa PSP, sa Matira Mayaman, no? Since nag-back out si Aklas, pwedeng ipalit ni Boss P si si Invictus Pero, yan. Wala na tayong magagawa. It's final, small 6 threat. Going back sa 1-4, since nag-back out yung kalaban ni Blizzard, ni Dodong Saipa sa second round, si Blizzard yung pinalit nila Boss Rayan. Which is sobrang pinatunayan ni Blizzard na karapat-dapat siya dun sa spot na yon. Then semis against Killua na para sa akin, sa kanya yon. Kung hindi nyo pa napapanood yun, panoorin nyo yung Blizzard versus Killua. Isang matinding Blizzard yun nandun. Then Marichu, hindi ko na alam ko na review ko si kay Makoy. First na review ko kay Marichu against Makoy. Lap trip yun guys. Kung hindi nyo pa napapanood yun, Marichu versus Makoy, panoorin nyo yun. Kung lap trip yun ng sobra. Yung pangalawa, sino yung kasi 1-1 siya dito. I don't know kung sino yung pangalawang kalaban or nakalaban ni Marichu. Pero yung Royal Rumble ng mga FMC, napanood ko yun. And para sa akin kung napanood nyo naman yung Royal Rumble ng mga FMC dito sa sa Motus, episode 600 yun. I'll go with Chula 1R dun Pero ang nanalo dun si Aubrey. Okay? So yun, kinuwentuhan ko lang ng konti para lang may idea kayo. Kasi baka hindi nyo kilala yung maglalaban na to. So yun, Blizzard, FRBL, semifinalist na dapat para sa akin, panalo siya dun. Sinabi ko na yun kay Killua. Kung mapapanood man to ni Killua, alam ko, sinabi ko na to sa kanya, nagkausap na kami ni Killua. Sabi ko, yan, basta nagkausap na kami nun. Pati kay Joss. Nag-ausap na rin kami ni Justin about doon. Ayun. Huwag natin patagalin to guys. Pasensya na kung natagalan yung intro, yung kwento. So ayun, Blizzard versus Marichu. Let's go. So I'm expecting na syempre pag MC versus FMC, alam nyo na di ba? Given na yung mga pangungupal. So expect natin yung ganon, pero tignan natin kung iibahin ni Blizzard yung sulat niya dito. So let's go. Ng banat kay Blizzard, ambush more! Game! Nung laban nyo ni Makoy, pinagmukha mo siyang rapist. Oo, binadibag niya si Makoy. Hindi umubra yung pagkamanyakis. Pwes bilang gante, patitikimin kita ng karate from start to finish. Kung nabalahura mo yung Monghe, yari ka sa martial artist. Round 1 game! Yeah! Who's that Pokemon? Gago. It's Marichu. Tinidin. Alagang Pigrolak. Malaman. Puta, pagkatapos ko sa star, bulalakaw naman. Feeling maganda tong tolongges, ang asip. Gago, alagang Pigrolak. Gago. Pagkatapos ko sa star, bulalakaw naman. Sinong star? Si Espero ba yon? So, pedestal?
Hindi ko na matandaan. Hespero? Hespero ata eh. Alagang pigrulak. Malaman. Puta, pagkatapos ko sa Star, bulalakaw naman. Feeling maganda tong Tolongges, ang asim naman sa malapitan. Yung mukha niya, Disney princess, pero yung katawan, Prince ng Bulacan. Okay. So, naalala ko na nga, it's Hespero vs Blizzard sa pedestal. First round, ayan yan. Disney princess, tapos Prince ng Bulacan. Gago ka, Blizz. Shoutout sa'yo, Blizzard. Shoutout sa'yo. Nakita kami nakita kami ni Blizzard sa Belta Balentong. So, shoutout. Yung laban namin ni Nathan, tong pinangian. Yes, pero yung katawan, yes, ang asim naman sa malapitan. Yung mukha niya, Disney princess, pero yung katawan, Prince ng Bulacan. Pinangian. Yung laban namin ni Nathan, tong si Baboy nakaka-high blood. Paano yung mga crowd? Todo halakhak habang si Taba hindi nagre-react. Ang gusto niya kasi yung mga linyang dedicate. Ganun siya kamanyak. Pag ikaw naging Pokemon ko, lagi kitang ilalabas, sasabihin ko, Marichu, Thunderbolt, attack! Manyak! Siya daw ay ISIS, babaeng terorismo. Baka terorista, bobo. Yung kamay niya gumaganto pa, pinapaliwanag pa sa video. Yung terorismo, hindi yung tao, gunggong ka magtalata. Malamang pag nakakita to ng foreigner, tatawagin niyan turismo. Tanga! Tangina nung Royal Rumble, nagpaalala siya kay AC na mag-iingat daw kay Owen. Paano si LCP, mahilig daw sa chubby. O ultimo si Ate Madi, nagawa pang asarin. Binabalaan pa ang puka, ang sarap mong sampalin. Baka nakakalimot ka, hoy, delikado ka rin. Galit na galit sa'yo si Daddy Saipa. Ayaw ka na niyang patawarin. Binulgar mo kasing kinaldereta niya yung kambing pagkatapos salayin. Alam na alam niya yon kasi nakipiesta sa amin. At yung bagong lutong kaldereta, yung unang-una niyang kinain. Surprise! Oo, yun yung rip ni Daddy Saipa. Yung kinain mo nung piyesta. Sobrang takaw niyang kumain, di man lang siya nagtaka. Nung malapit nang maubos, doon na niya nahalata kasi yung kalderetang ulam may kasama daw gatao. Alam mo na yon. Pero guess what? Naubos niya. Kasi yung pagkakaluto, ang sarap. At pagkatapos ng lahat, di na namin siya makausap. Si Marichu, si Sing Sise, halos hindi man niya matanggap. Biglang dumating si Nego G at sabing, yun ang masaklap. Gago. Okay. So, props kay Blizzard. Para sa akin, nagmatter yung dito. Nagmatter kay Blizzard yung entertainment, no? Yung mga jokes, yung mga comedy lines, no? Yun yung pinaka nagmatter sa round na to. So, 2 and 3 sana mas maging seryoso si Blizzard kasi alam ko kaya at effective rin siya sa ganun. Pero sa round 1, nagbigay lang siya dito ng na parang sinet lang niya yung crowd, sinet lang niya yung standard na kahit na ganitong atake, kailangan malampasan mo to para matalo mo ako. Parang ganun. So, jokes, entertainment, comedy, pasok yon, effective yon, Pokemon, tapos yung Saipa, Caldereta, diba? So, maganda yung maganda yung concept o yung content ni Blizzard para kay Marichu. Siguro, ang masasabi ko lang dito, yung mga atake niya is hindi pa ganoon kabigat, no, para sa akin. Kasi nagsabi siya doon about doon sa yung terorismo, yung parang ganyan. So, although direkta yun kasi, pero hindi ko kasi sure hindi ko na matandaan kung may ganong linya ba talaga si Marichu or di ko pa kasi napapanood yung ibang laban niya. Or kung napanood ko man, nakalimutan ko na, 'di ba? Ayun. Siguro nakulangan pa ako sa mga direct hit, direct punches, effective haymakers ni Blizzard, pero sa comedy, props yun. Na-entertain ako doon, tol. Marichu, game. Yo! Tang ina, dedicate na naman. Wala namang bago. Puro kasuso. Gago, inggit ka lang. Si Makoy unang nakalaspag nito. Gago. Round 1, game! Gago. Yung laban namin ni Dodong Saipa,
lakas man distract. OA mag-react, kala mo mongoloid na bata to be exact. Talagang todo yung clap, kahit yung linya palpak. Pag talaga mga bobo nagsama no, masyadong exage. Sa circle of friends sila, dalawa lang sila, parehas pang madungis. Nung si Dodong Saipa nag-joke, patunay lang na yung rounds hindi malinis. Tapos patapik-tapik ka pa sa dibdib, pag suso ko na yung tinitira ni Otis. Sakto yung damit niya nun, naka-Superman. Superman nyakis. Diba, di uwian na nun. Sakto, pagod na ako. Pumisbam na ako, kila Blaser, sabi ko, bounce na ako. Si Blizzard lumapit, biglang sabi niya rin, bounce ka na? O sige, bounce ka na. Pero sa suso ko, nakatingin. Nung unang panahon, tawag sa atin ng taga-ibang planeta, taga-planetang Earth, diba? Ikaw lang ang bukod tanging tinawag na tagalupa. Tangina mo, maglililigo ka. Magbabad ka rin ng konti sa banyo. Pag minicroscope nyo, balat nito, El Nino. Na-imagine nyo, yung lupang tuyot. May ka-video call siya palagi, gusto na siyang i-MU. I-mute. Napanood nyo ba yung Goblin? Yung may espada? Alam mo, mukha ang Goblin. Yung naglulut. Alam Si mo, Ozzy. cute ka naman eh. Madungis ka lang. Too cute. Kasi pangunahing pakay niya, yung motus madumi na. Success, madumi na. Kaya Kuya Sight, pag Madumi nagpasok na ka daw. ng MC, wag Yung motus madumi na. Okay, natawa ko doon. kang pakay niya, yung motus madumi na. Success, madumi na. Kaya Kuya Sight, pag nagpasok ka ng MC, huwag kang tumingin sa rhyme scheme. Minsan titignan mo rin yung hygiene. Minsan palihim mong aamuyin para malimit yung mga banakal na pumupunta. Alam mo, hindi ka naman maasim eh. Maalat ka. Time. Okay, so okay. Yung angulo ni Marichu about dun sa hygiene, no, yung madumi, maasim, ilang beses na yung nagamit kay Blizzard sa mga past battles niya no. Siguro sa FRBL din meron. So pero I find it creative kasi mas effective yung pagkakagamit ni Marichu, no. Okay, puta, mahirap yung round 1. Pareha silang ng atake, no. Hindi tayo nagkaroon ng style clash sa round 1. So kung ano yung entertainment na dala ni Blizzard, tinapatan yon ni Marichu. And para sa akin, pareha silang effective doon, pareha tumatama yung mga jokes nila. Pareha silang may jokes na nakakatawa talaga. So I think yung round 1 ibibigay ko ng tabla. Props doon, men. Nagustuhan ko yung both round 1s ng dalawa. Nagustuhan ko yung round 1 ni Blizzard, nagustuhan ko yung round 1 ni Marichu, nagustuhan ko yung sulat nila sa isa't isa. So for me, tabla muna sa score ako dalawang isip kung i-8 ko ba yun or ina-9 ko pero siguro 8 muna yon kasi more on jokes yung mga atake nila dito, wala pang mga mabibigat na bara. So 8 points for the both battle rapper. Hindi ko pwedeng sabihin both MC kasi MC yung isa, di ba? So ayun, tabla muna, can't decide pa kasi maganda yung pinakita ni Blizzard, maganda rin yung pinakita ni Marichu. Siguro mas marami lang nakakatawang moments si Marichu para sa akin, pero tatabla ko yun. Tabla, 8. Maalat ka. Tangina naman. Maalat daw ako. Paano mo alam? Yo! Game! Lagi niya sinasabing malaki yung dede niya. Para yung mga lalaki ma-amuse. Ikaw, kaya ka binabasto sa laban kasi yung dede mo na-overuse. Si Antonym lang magkaka-interest sa ganyan. Kasi
Kasi pagdating sa laman, lagi siyang Tom Goods. Pero sige, total, idol ko si Batan, dyan naman tayo magpo-focus. Gago. Pag di siya nagbabanggit ng Osus, yung linya niya, wala nang sense. Kasi nakilala ka lang dito sa Motus dahil sa yung dede reference. Nakikipagpalakihan siya ng dede para yung mga lalaki ma-impress. Pues, ikaw na pinakamalaki sa lahat, Marichu. You're the breast. Binalandra yung dede para bumenta. Yung ideya, sobrang smart. Sumiksik na rin sa underground para yung karir niya magka-spark. Galawan na ito, Richard Gomez, kung usapan na art kasi nag-trending to sa publiko dahil sa private part. Tang inasus lang daw yung kay Matina. Okay. Sa mga di nakakalam nung Richard Gomez, art, private part, ayoko na explain eh. Siguro, ano nyo na lang, search nyo na lang yon. Pero ayoko na explain. Basta search nyo yun. Richard Gomez, basta ano yun, nagpaint si Richard Gomez. Tapos kung ano yung pinaint niya, search nyo na lang. Okay? Sa mga di nakakalam. Kasi nag-trending to sa publiko dahil sa private part. Okay. Ang inasus lang daw yung kay Matina. Inasar pa ng walang humpay. At least siya, maganda yung bahay kahit mukhang bugaw sa tulay. Tanginan to, lakas manlait, kala mo perpekto sa buhay. Eh, ikaw nga, pangalan mo, Zanea, pero palayaw mo, Chuchay. Palayaw yan. At yung kanta niyong Tuloy ang Pasko, napanood ko yung music video. Really? Pero biro, nabilib ako. Ang ganda ng tema, pang family. Pero nasira yung araw ko. Kasi biglang sumayaw si Aling Marie. Putang ina yung dance step, puro ganun, kala mo nagsusumba si Jollibee. Real talk, payat to dati. Nagji-gymnast tong si Manang. Kaso nagpabaya sa katawan, kaya tumaas na yung timbang. Pambatong atleta ng Isabela ngayon, isa ng masibang nilalang. Yung dating nagji-gymnastics, nag-aerobics na lang. Pero wag ka, yung jowa niya si Jeremiah, suportado siya bilang isang rapper. Sinasamahan siya sa bawat laro, talagang certified supporter. Handa ka niyang protektahan kahit mukha ka pang bouncer. Lagi niyang sambit, narito ako, parang papa ni Blaser. Bukod sa dede ni Marichu, may ilalabas pa akong privacy. Oo, yung dala ko, talagang freshman, mala JN, naka Gatsby. Di ba mahilig ka maghamon, Ronda Rousey? Pues try me. Walang jokes, real talkan tayo, abangan mo ko sa round 3. Props, utang ina mo. Galing ni Blizzard dito, men. Nagusto. Halo. Halo yung round 1 ni... Hindi, mali. Hinalo ni Blizzard yung round 2 niya dun sa yung mga bara niya dun sa mga jokes, no. Yung mga jokes ni Blizzard sa round 1, nadala niya sa round 2, so may mga jokes pa rin dito na para sa akin pasok pa rin yon. Then hinaluan niya ng konting mga bara, no. So ang galing, maganda pa rin yung pagkakatahi niya doon. Tangina ng ano yan, angulo yan. Umikot sa ganung angulo, pero nakakatawa yung kung paano niya ginagamit eh, di ba? So kupal talaga to si Blizzard eh. So wala na akong masyadong sasabihin pa dito kasi nakita niya naman, napakinggan niya naman na sa iisang angulo lang halos umikot si Blizzard dito, pero para sa akin naging epektibo kasi iba't ibang ano eh, no? Nakahanap si Blizzard kung paano niya gagawan ng yung isang angulo, kung paano niya gagawan ng iba't ibang suntok yon. So okay yon. Round 2 ni Marichu, let's go. Tinira na naman yung jowa ko. Inggit ka na naman. Wala ka kasing jowang sumusuporta sa'yo. Round 2 game. Ito, real talk agad. Nag-chat sa akin yan. Sabi tirahin mo titi ko. Ayos pati tite gusto mo pa flex. Sabi niya po, laruin mo lang. Tapos may emoji pa na natalsik. Grabe na alibugan nito. Hindi ko na magets. Alam mo, sakit na yan. Magpatingin ka na sa vet. Tapos Gago sa vet. Sa FRBL, may tinatago siya sa salita. Kasi sabi niya, titignan nyo pa lang, mabubura talaga. Ano, nagets nyo ba? Maliit kasi, kaya hindi nyo napansin. Ulit! Titignan nyo pa lang, mabubura talaga.
Ano, wala pa rin. O titignan, mabuburat, tite, burat, puta, penis. Ikaw ang may pinakamahabang tite, mabangis. Yung asawa niyang ka-LDR niya, nabuntis. Gago. Pag nagsisex sila ng asawa niya, Gago. naka-video call. Nag-uubad pa lang asawa mo, si Blizzard, patapos na mag-jackal. Pero na-round to yan. Aalis saglit. Kukuha lang ng pera, tapos video call ulit. Kinikis na pa yung mic. Yung may headset, ang kulit. Tapos sumitirik pa yan pag lalabasan na sa pisonet. Gago. Minsan naman, magpapaload tapos uuwi sa home. Makikipag-SOP sa asawa niya kapag alam niyang siya'y alone. Tutok mo sa pepe mo yung camera. Tapos lakasan mo yung moan. Ayun, basang-basa ng laway yung phone. Ang babastos nyo. Tapos sabi ng asawa niya, Blizzard, buntis ako. Siya naman tuwang-tuwa. Yes, nakabuo. Naku po, nakabuo. Ang layo naman ng talsik ng tamod mo. Abot Cebu. Ano ba yung titi mo ha, wireless? Pero walang duda. Magmula sa itsura, kulay at postura, lahat kamukha ng biyanan niya. Family stroke ang puta. Ay. Utang ina. Utang ina. Tang ina, lap trip ah. Okay, sa round 2 ni Blizzard umikot dun sa isang angulo, 'di ba? So sa round 2 naman ni Marichu umikot lang din sa isang angulo. So para sa akin patas sila doon. Nagamit ni Blizzard ng maayos yung isang angulo na yon kasi nga sabi ko sa inyo, nahanapan ni Blizzard kung paano gagamitan ng iba't ibang suntok yung isang angulo na yon. So kaya para sa akin okay yon. Then ganun din si Marichu. So parehas sila dito guys. Parehas sila sa walang walang bumibitaw sa estilo na tinatapakan nila, no. Parehas silang comedy, parehas silang may mga jokes, parehas silang yung for entertainment, no. Parehas parehas talaga sila nasulat sa first 2 rounds. Yun yung pinaka napansin ko. I think yung round 2 better, no? Mas better compare sa 1. Kaya bibigyan ko to ng tabla pa rin pero 9 na, no? Magkaiba yung atake ng 1 ni Blizzard sa 2 niya. Sa 1 kasi alam mo yon, yung more on jokes talaga yung ginawa ni Blizzard doon. Pagdating sa round 2, mas na-enjoy ko yon kasi mas nakakatawa yung mga jokes niya dito, mas nakakatawa yung mga angulo na ginamit niya, mas nakakatawa yung kung paano siya nakakreate ng iba't ibang suntok sa isang angulo. At ganoon din kay Marichu. So 8 and 9 sa both battle rapper, no. Sabi ko di ko pwedeng gamitin yung battle MC para kaiba sila ng gender. So 17 all, I think sa round 3 magkakatalo. Kung totoo man sasabihin ni Blizzard na mag-real talkan tayo sa round 3, siguro ito yung magiging deciding factor for me kasi parehas sila ng estilo sa 1 and 2. Hindi pa ako mapag-decide, parehas talaga yon, tabla yon. Round 3 tignan natin kung mag-iiba or may aalis na sa tinatapakan nilang estilo. So let's go. Tiga, Blizzard! Blizzard. Hay! Naanakan din naman kita. Yo. Kaso hindi ko, yung pamilya ko biglang tumutol. Nung naanakan kita, kinuha ko yung bata, tapos naghamon ako ng basketball. Ang ina mo. Yo, seryoso tayo ha. Yo, never niya naranasang maging rookie. Sa Motos tryouts, ang bilis nakaiwas. Kumpara sa mga fans mo, okay yun, pero sa ibang aspiring, hindi yung patas. Good looking, naka-lipstick, 9/10 yung cosmetic, proud na proud pa si Ungas. Porkit may nalagpas ang exam, dinaan na lang sa makeup class. Putang inang yan. Dinaan na lang sa makeup class. Puta, wala nang trabaho, nanggagancho pa tong punyemas. Tapos pag nahuli, Poncio Pilato, sa kasalanan, panayang hugas. Kupal daw yung mga taga Mindanao at Visayas.
Sabi nitong kalaguyo ni Judas, kung si Terdy tirador ng Timog, ikaw tirador ng Gcash. Real talk. Nangailangan ng dugo pamilya ni AC. At humingi ka ng donasyon sa mga tao. Aba, magpatulungin si Gago. Pero sila AC walang nakuha kahit piso, Diyos ko po. Kasi nung nakuha niya yung pera, bigla siya nagtago. Yung dating red flag, naging red cross kasi pinagkakitaan yung dugo. Pinost ka ni AC sa social media. Kasi yung ginawa mo, pambihira. Nagmistulang schizophrenia, pinakilala ka mukhang pera. Nasilaw ka dahil sa dugo. Laka, vampira? O, tinatanong kita, sabi ko, wala ka bang pera? Kasi iniskam niya rin pati si Chula. Putang ina, Chuchay, ba't ganun? Patunay lang na scammer ka mula noon hanggang ngayon. Tuloy pa rin sa panggagancho tong babaeng Coco Melon. Sobrang sabik niya magkamani, dumikit na rin kay Yenom. O, si Yenom, niya. Nasikmura niyang gamitin. Binigay ang pagkatao niya para sa iisang mithiin. Nakakadiri yung gawain. Tuwan-tuwa pa rin. Daig pa pera ng hapon, pinapaikot mo yung yen. Kasi pag si Yenom nakainom, sa paningin niya, isa kang sexy. Oo, pag si Yenom naging busy sa liga niya, ikaw yung proxy. Di ko na dinagdagan yung kwento kasi yung buhay mo masyadong messy. Pero kung may problema ka sa aking story, kayo na mag-usap ni Tracy. Tangina. Woo! Tapos na ako kay AC. Ngayon sinunod ko tong pabigat. Diba sinasabihan nyo akong naghahabol? Pwes patunayan natin ang inyong sumbat. Shoutout kina Aubrey, Chula at Matina. Maghintay kayo mga bilat! Dahil kayo mga FMC sa Royal Rumble, uubusin ko lahat, mga chararat! Yun, so ito na. Kung mawala na si Blizzard sa pagpapatawa dito, so ito na yung siguro, no? Siguro ito na yung magiging deciding factor natin, deciding round natin kung magi-stay pa rin. Ang tanong dito is kung magi-stay pa rin ba si Marichu sa mga ganong linya katulad ng first 2 rounds niya. Kung magi-stay siya sa mga comedy, sa mga jokes, or mag-switch pa rin. Pero puta, ang hirap kung mag-switch si Marichu ng mga seryoso na linya. Tignan natin. Iniskam ko daw si Chula. Yun, shoutout Chula. Chat mo siya, tanong mo siya, tanga. Round 3. Ang itim mo, gago. Kumbaga sa black, matte black na yan. Tangina kasing kutis na yan. Kutis kalawang. Alam mo, dati nung maliit ka pa, may suot kang headset. Para kang clown. Ngayon, ang laki mo na. Totoy Brown. Tapos, gusto mo rin maging kape. Nakakainis kape. Pinilit ko, no? Yung punchline tuloy, walang suntok. Nakakainis kape. Pero pag si Katana, nagsabi nun, pasok. Siya daw ay Nazareno. Puta, wala akong masabi. Payag kayo nun, pag nagbato kayo ng bimpo, ipupunas sa tae. Serious? Serious? Gusto mo magpapako sa krus. Tanga, hindi ka si Papa Jesus. Ikaw si Insidious. Kasi real talk, dinadaan niya lang sa deliver pero yung punto wala. Kahit yung jokes, dinadaan niya lang sa expression ng muka. Pinandidilatan tapos tututok sa camera. Kayo naman tuwang-tuwa. Sa bagay, nakakatawa talaga no? Pagtatanga-tanga. Tapos gusto mo Nazareno ka. Yun ba yung mabuting balita? Pinapakalat mong Nazareno ka pero yung himala di makita. Nonsense yung mga sinasabi. Pag walang expression, hindi na gets ng receiver. Tamang Nazareno ka nga. Kasi puro deliver. Nasa Rino, liver, spread nyo muna. At malabo kang maging si Ang sa The Last Airbender. Water, pwede pa. Water vendor. Samahan mo na din ng fire, tapos Yossi, tanga. Yung earth, wag mo nang alalahanin, kasi amoy lupa ka na. Kasi gantong mukha makakapagligtas ng daigdig. Pwede sa zoo. Ay, oo nga, may kamukha kang avatar. Yung blue. Ano bang element alam mo ha? Anong nation ka member? Total, maitim, mahilig ka sa apoy. Alam ko na kung ano ka. Isa kang Hathor Pasneya. Time. Time, maging Okay, so sa round 3, sabi ko sa inyo, doon na magkakaalaman. At
si Marichun nagstay siya sa ano sa ganung estilo, and si Blizzard kumawala na siya sa ganung estilo na parang enough na yung first 2 rounds para sa entertainment, sa jokes, sa comedy. Pagdating sa round 3, naging seryoso siya doon, at para sa akin sobrang epektibo noon. Although di natin sure kung totoo 'yon, pero kung paano niya tayo na convince sa ganung angulo, props doon. Kay Marichu, akala ko mag-switch din si Marichu ng style. Akala ko magiging first and 2 rounds is enough na rin para sa ganung estilo, pero pagdating sa round 3 ganun pa rin. And ayun, nakita na natin yung pinagkaiba. First 2 rounds hindi ko talaga malaman kung ano yung pinagkaiba nila. Pare silang nagjo-jokes, pare silang may mga epektibo na linya, pare silang may mga tumatama, di ba? So para sa akin 1 and 2 table. Pagdating sa round 3, props kay Blizzard sa pag-switch ng ng estilo. Tangina, sobrang effective noon. And for me, yung paano niya yung estilo na yung angulo na ginamit niya dito, we're not sure if that's true, pero convincing yung pagkaka-deliver niya. Solid yun. So siguro pinakamalakas ni Blizzard yun, or sabihin natin hindi, para sa akin pinakamalakas niya yun. So 10 points for Blizzard sa round 3, and kay Marichu stay ko to sa 8 puntos. So ayun, bumaba si Marichu sa round 2. Yung pinaka gusto ko na round ni Marichu, pero pag 1 and 3 niya para sa akin same. So 8, 9, 17 plus 8, 25 points for Marichu. Kay Blizzard naman merong 8, 9, 17, tama ba? 8, 9, 17 tapos 10 points, 27. So 27 round 3 Blizzard, 1 and 2 tabla. So ayun, Blizzard. League, Ambush 4. Magingay pa kayo isang beses para sa laban na yun. At syempre gusto ko pasalamatan palagi si Ricabar sa pagpapahiram ng venue. Yan, kung meron kayong mga gadget. Ano yun guys, 27 to 25 yun So 1 and 2 tabla, 3 Blizzard. Rings, parties, kausap. Sabi sa mga suot ko, Crown Manila. Yan, flip top. Ito ng Hurado, 5-0. Magingay para kay Blizzard. Shoutouts kay Marichu. Yan, thank you po. Ikaw, shoutout ka muna. Ako na, mahabat eh. Sige. Shoutout kay Okay, so Blizzard. Judges tayo. Justin, Papa Bong, Mama, sa asawa ko si Sai, sa anak ko Saya, Ninay, Kuya Unjun, Kuya Amel, mga tropa ko, Barista, Alile, Meka, Jackie, Roxy, Jasmine, Rizal Boys, Primo, Uncle Max, Tuki, Ken, Apollo, Atticus, Kilua, Trev, Jandelo, Makoy, Reg, Brian Ace, Aris Boy, Jabo, Amari, Heidi, Dopes, J1, Grim, AK69, RV, Eric D, Boss C9. Sa pwesto namin sa Taytay, Norman B, Bong Fish Section, punta kayo dyan. Sa sponsor ko, Koshiwear, Papa Paul, shoutout sa sponsor. Pati sa, teka lang, Black Thread, saka sa Capstrack ni Sir Robert yon. Salamat. Salamat. Yun, shoutout kay Omay, Irish, kay Kirby, kay Lovejoy, kay Riri, kay Mama Machi, yun. And sa lahat ng mga toropang nag-LM, peace out. So, sa Doris Blacks, binoto ko si Blizzard kasi consistent siya, tapos maraming akong bago narinig sa kanya. Yung ganda na salamin ni Slack One. Siguro malakas naman si Marichu, okay naman yung mga roles niya, pero para sa akin yung dala niya ngayon hindi yung normal na ginagawa ni Marichu, parang medyo laylay siya ngayon. Hindi siguro na pinagandaan ng sobra yung laban na to. Yun lang, binigay ko yung all 3 rounds ko kay Blizzard. Yo, binoto ko si Blizzard. Yung una parang kay Marichu, pero bandang pataas yung ni Blizzard. Ang ganda nung performance niya, pataas. Kay Marichu kasi nawala siya nung bumaba yung performance niya nung round 3, kaya yung naging deciding factor para kasi silang dikit nun. So bumaba yung performance ni Marichu. Blizzard. Yun. Chanbi. Round 1 at 3, binigay ko para kay Blizzard. Sabay round 2, tinabla ko. Round 1, mas maraming
moment si Blizzard kumpara kay Marichu. Doon din yung mga jokes na ang inahalos buong round 1 nila. Tawa ang kulit ang ulit. Sabay round 2, halos dikit lang kaya tinabla ko yung presence, yung pinakita ni Marichu sa round 1, tinaas niya sa round 2 kaya pero yung pinakita niya ganun din katulad kay Blizzard kaya parang tabla sila para sa akin. Pero yung linya ni Marichu, props para doon na pinag-isipan niya, although PMC siya, isa siya sa mga nakikita ko na may potential sa mga MC ngayon. Round 3, eto na tuloy-tuloy na yung performance ni Blizzard. Round 3 naman, lumaylay si Marichu. Pero congrats kay Blizzard, props pa rin kay Marichu. Galing magaling. Yo, Don Rafael, Marichu vs Blizzard. All 3 rounds binigay ko kay Blizzard. Round 1 and 2, comedy naging laban din. Kita naman nakuha ni Blizzard yun. Unang-unang nag-set ng momentum na line is yung You're the Breast ni Blizzard. Tapos na-maintain niya naman sa 2 rounds. Then round 3, si Marichu on comedy pa rin, si Blizzard may mga seryosong punchline. And kahit magkaiba sila ng dala, mas umangat pa rin si Blizzard. Well, kita naman sa video, kaya Blizzard ako all day. Okay. Shaboy. Shoutout syempre muna kay Papa Kels para dito sa ayun, abinoto ko si Blizzard. Nakuha niya para sa akin yung round 2 and 3. Ito round 1 muna. Yung kay round 1 ni Chula, sobrang creative ng mga angles sa mga jokes na ginamit niya. Ang galing niya doon. Expected na yan kay Marichu. Then dito sa round 2, ayun na parang sinasabi ni Blizzard na putangin na akin na to, inangkin na niya yun. Then round 1 binigay ko kay Marichu, round 2 binigay ko na kay Blizzard. Then yung round 3, yun ay naging deciding factor para sa akin. Sa round 3 kasi nag-switch ng ibang style na gamit si Blizzard at parang unexpected sa akin yun. Akala ko tuloy-tuloy yung pagdi-jokes niya. Then habang si Marichu is gumamit ng mga angle na negro, na sareno, para sa akin masyadong na-stretch yung angle dun sa negro, na sareno. Tapos eto nga yung round 3 ni Blizzard, which is eto yung ibang style yung ginamit niya. So para sa akin 2-1 binoto ko si Blizzard. Okay. Okay, so okay naman yung explanation ni Shaboy, magkaiba lang kami ng vote, no, kasi 1 and 2 sa akin tinabla ko. Pero yung sinasabi ni Shaboy dito na round 3 dahil sa nag-switch ng style si Blizzard, diba? Pares kami na nakita doon. So ayun, para sa akin 1 and 2 tabla talaga yun. Pares sila nag-jokes doon, pares sila nagpapatawa, pares silang may mga tumatama, ano. 3 lang talaga yung pinaka naging deciding para sa akin. And ayun, I think na tawag dito, na-enjoy ko yung battle, and I think na-explain ko naman ng maayos yung take ko sa battle na to. So nakita niyo naman, tawa din sa mga linya nila. So ayun, kita-kits tayo sa next na review, and syempre motos pa rin tayo, wala pa naman tayong isisingit na battle. Dun sa 1 minutes batch 3, ipunin muna natin yon para sunod-sunod or tuloy-tuloy tayo mag 1 minutes 3. Okay, so ngayon more on motos tayo. Okay, so kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.